Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Para po magkomento po sa inyo mga katambay dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, nakita lang po natin itong sa isa nating makabayang vlogger mga katambay. Ito po si Chris Ulo mga katambay. Ito pong isang broadcaster mga katambay. Komentuhan natin. Ito po yung napakagaling palang broadcaster at napakagaling din po sa batas. At may sarili po siyang batas na gusto po siyang masunod, mga katambay. Pakinggan po natin kung sino po ito. Ito po yung naging lingkod bayan, itong broadcaster. At sobrang galing po pala nito. Mas maalam pa sa batas kaysa sa isang abogado, mga katambay. Pakinggan natin. Ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, siya ay son of God. Bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Attorney? Son of God siya? Naniniwala ba kayong son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi yung level yun. Tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Attorney! Ako saka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talaga siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already... Grabe to si Noli Di Castro, mga tambay, no? Grabe siyang magsalita, isang broadcaster, pero ang kausap mo isang abogado, magkaiba kayo ng level. Iba yung profesyon ng isang abogado na maalam sa batas. Ikaw naman ay isang broadcaster, announcer, na wala ka namang alam sa batas. Ito po yung naging senador, naging vice president, mga tambay. Pero nakita niyo po kung makipag-usap sa isang in-interview niya. In-interview niya po ito si Attorney Torion, ang legal counsel po, abogado ni Pastor Kibuloy. Sa kanya po, nakita niyo po yung rules niya. Parang may sarili siyang rules of law. Samantalang itong abogado, lahat po ng kanyang ginagawang proseso ay naaayon sa batas. At hinamak pa niya. Hinamak pa pati reliyon nitong si Atty. Torion na isang Muslim. Ibang klase po. Pati yung kanyang reliyon ay nauungkat pa ni Atty. Torion dahil palibhasa kay isang Muslim. Ano ibig sabihin pagka Muslim ba agad masama na agad Mr. Noli Di Castro? Pambihira. Di po ba meron tayong batas? Di po ba? Pagdating sa reliyon, di ba? Separate po ang state sa religion, di ba? Nakakalungkot lang po ito si Mr. Dati pong Vice President po ito. Pero nakita nyo kung paano mag-interview, mga katambay. Talagang nasa kamay po yata niya ang batas, mga katambay. Matindi. Tuloy nga natin, nakakalungkot lang yung mga ganitong, naging vice president, naging senador. Pero ganito ang attitude. Kausap mo, isang abogado, meron silang mga proseso na sinusunod. Samantalang ikaw, palibasa nasaktan yata ito dahil nga pala, napasara mga katambay ang ABS-CBN na kung saan siya nahandoon. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala, galit na galit ito. Kay Pastor Kibuloy, komento ni Kamanong, galit.
said that he will do that. Ay, na kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Mahina. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Tama. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of proof. O, tama. Dismiss na yung kaso, mga tambay. Binuhay lang ulit. Di po ba? Kaya nga mahina yung kaso. Alam ng isang magaling na abogado, katulad ni Atty. Torion, Mr. Noli Di Castro, hindi po kayo abogado. Wala po kayong alam doon sa trabaho ni Atty. Torion. Mga katama, isang broadcaster, naging vice president, parang Supreme Court na dating. Mahina yung kaso. Saka, yung sinasabi nga ni Atty. Torion, alam nila ang mangyayari kung ito'y lalabas. Dahil nga, iba pong mag-isip ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Dahil yung mga karamihan, di ba, nakikita natin, napakarami niyang sinasabi na hindi naman nangyayari. Hindi naman natutupad. At hindi nagtitiwala ang Pastor Kibuloy. Dahil ang mismo ang Pastor Kibuloy, nakita niya po kung paano magpatakbo di umano ang Pangulo ng Pilipinas. At alam din po ni Pastor Kibuloy, dahil nabigyan din po yan ng mga sinasabing USB ni Kati Binag. Kaya hindi matatanggap ni Pastor Kibuloy na ang kanyang ang Pangulo ng Pilipinas na nagpapaaresto sa kanya may issue po ng droga. Mr. Noli Di Castro. Di po ba? Kaya malabo yun. Saka may rules of law. May rules of law. Napakagaling naman ito ni Kabayan Noli Di Castro, mga tambay. Pulkos, ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman ako. Hindi niya pwedeng gawin ito. Pauli-uli na lang sinasabi. O tama, nung time ni Senator Lacson, ginawa niya rin po yan. Hindi siya umaatin sa mga ganyan. Meron po siyang abogado. Abogado lang po ang pinaatin. Pwede naman po yon sa korte. Di po ba? Dahil nga itong sinasabi ni Atty. Torion, mahina yung kaso na sinampa sa kanya. At po pwedeng hindi siya pumunta o mag-appear sa korte. Po pwede naman po yun dahil isang abogado po ito. Kasi may rights po yan hanggang hindi po nahatulan ng isang akusado dahil hindi pa naman siya nahatulan yung binuhay na kaso, hindi naman po nahatulan yun dahil pumabor po sa kanya. Naabsuelto po siya ron. Di po ba, Mr. Noli Di Castro? Kaya hanggang hindi nahatulan ito ng korte, walang kasalanan ito. Hindi pa siya guilty. Di po ba? Hindi katulad ni Franz Castro. Di ba? Nahatulan na. Convicted na. Si Kibuloy, hindi pa convicted dito sa Pilipinas. At hindi pa rin siya convicted sa Amerika. Dahil hinihiring pa rin yung kaso niya ron. Ang gusto nga lang ni Pastor Kibuloy, bago siya sagutin din yung nasa Amerika, tapusin niya muna yung problema rito sa Pilipinas. Yung mga kasong sinampa sa kanya. Haharapin ng mga abogado niya lahat yan. Di po ba? Ituloy nga natin. Tony, sorry. Tony, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ng FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Noli Di Castro, hindi naman si Apostol Kibuloy magtatanggol sa sarili niya. Ano ba to? Bobols? Abogado! Abogado magtatanggol sa kanya, hindi sarili niya. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili ni Kibuloy dahil siya hindi abogado, siya ay pastor. Katulad niyo po, broadcaster. Pagka kayo po ay nagkakaso, Mr. Noli Di Castro, ang magtatanggol po sa inyo isa ring abogado katulad ni Atty. Torion. Abay, natutulog ho yata kayo sa pansitan, Mr. Noli Di Castro. Kaya nga po may abogado.
Hindi na kailangan ni Pastor Kibuloy na ipagtanggol niya sarili niya. Walang logic. Lalagyan niyo naman ng logic na Mr. Noli De Castro. Naging Vice President pa naman kayo. Naging Senador kayo. Ganyan lang po ang kaalaman nyo sa batas. Ang tagapagtanggol, abogado, pinagtatanggol niya yung kliyente niya. Yun ang tama. Ako, malaki yata tama ni Mr. Noli De Castro, Pinalalabas si Kibuloy para ipagtanggol niya sarili niya. Kailangan doon, abogado. Tuloy natin. Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. O yun! Yan po, part yun ang choice niya. Hindi kailangan. Kasi may mga proseso, Court of Appeal, tapos meron pa silang mga gagawin, di ba? Maliwanag Bakit hindi maintindihan ni Mr. Noli De Castro? Hindi ka pa kailangan mag-appear doon si Kibuloy. Di po ba? Dahil may mga prosesong gagawin pa ang mga abogado, pati ang sinasabing korte. Hindi pa nga nakakakyat sa Court of Appeal. Mr. Castro, Noli De Castro. Nako, pambihira. Dapat po mag-aral din po kayo ng batas, hindi puro broadcasting po ginagawa natin, Mr. Noli De Castro. Lalabanan nyo sa batas, ang kausap nyo, maalam sa batas. Tapos magpapakamatalino pa kayo. Kausap nyo, profesyon niya yun. Kung ang pinag-usapan nyo, Mr. Noli De Castro, tungkol sa broadcasting, maniniwala ako sa inyo na talagang hindi uubra sa inyo abogado. Dahil una-una, hindi siya broadcaster. Di ba? Pero, ginigisa mo yung isang abogado at sinasabi mo na mali yung ginagawa ng abogado at pati nung kanyang kliyente, profesyon niya yun. Isa siyang lawyer. Tapos, ang magko-question, isang broadcaster na hindi niya linya. Hindi niya linya kailanman na pumunta siya sa korte at ipagtanggol niya yung sarili niya ni Mr. Noli De Castro. At kailangan pa rin niya kukuha pa rin siya ng abogado. Nakakalungkot lang po, Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Nagkaroon ka na ng chance na maging tao ng gobyerno, Vice President, pero ganyan lang ang gagawin mo na question na palibase, meron kang dalahin yata sa puso mo, di umano, Mr. Noli De Castro, dahil natanggal ang prangkisa ng isang Channel 2 kung saan po kayo nagtatrabaho o baka stockholder din po kayo dyan, di umano, kaya gigil na kayo. Gigil na gigil kayo kay Kibuloy. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Tuloy pa natin. Tulio versus Miranda po yan. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct. Rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. May rule of law nga Bakit siya lalabas? Una-una, delikado yung buhay niya. Dahil, mismo ang pamahalaan, wala pang nangyayaring judgment, hatol, dahil di pa umaakyat sa Court of Appeal, itong kaso ni Kibuloy. Pinatungan na nga ng 10 milyon, Mr. Noli De Castro. Kung kayo man, Noli De Castro, dating Vice President, kung kayo man patungan ng 10 milyon, nasa alam nyo, hindi pa umuusad ang kaso, hindi pa sinasampayan at may pag-asa pa na yan i-apila pa sa Court of Appeal. Kung mangyari po sa inyo yun, sige nga, ano po isipin nyo, Mr. Noli De Castro? Sa tingin nyo, wala kayong kasalanan, tapos ginawa kayong wanted, at may patong po kayo 10 milyon sa ulo. Sige nga po, hindi ba kayo matatakot nyo na nanganganib ang buhay nyo dahil 10 milyon yun? Anytime, lahat halos na makakita sa'yo, baka gusto kang patayin dahil sa pera. Sa pera. Di po ba? Kaya concerned din si Kibuloy sa kanyang buhay. Kaya nga puro abogado ang kanyang pinaharap. Pinaharap niya kung ano man ang mga kaso na sinampas sa kanya. Nagsalita ng abogado na wala namang kakwenta-kwenta yung mga kaso na sinampas sa kanyang kliyente. Kaya mababaliwala lang po ito, mababasura. Ayon po sa kay Atty. Torion, di ba?
Hindi ayon kay Noli De Castro, hindi ayon kay Noli De Castro. Dahil ang pinag-uusapan ay batas, mas maniniwala si Kamanong kay Attorney Torion kaysa kay Noli De Castro, mga tamay. Mas paniniwalaan ko ito. Kaysa rito sa broadcaster, nako, puro yabang lang yata ito. Yabang, angas ng pagsasalita. Dahil nga broadcaster, maganda boses. Pero maliban doon, pagdating sa batas, lalamunin siya ng buo ni Attorney Torion, mga tamay. Lalamunin siya ng buo pagdating sa batas. Ang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Hindi pa siya nag-surrender, and then the court will grant it. That is within our rule of law. Okay, rule of law. Saka, garanting lang. Patuloy. Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Tingnan nyo kabastos. Ang pinag-uusapan ay law, rule of law. Alam na abogado yon, pero siya hindi niya alam. Pero ini-interrupt niya yung marunong sa batas. Trabaho ng isang abogado ang tuklasin at talagang pag-aralan lahat ng batas. Pero si Noli De Castro, nakita nyo, talagang ayaw niyang makarinig nang siya nasusupalpal at pinamumuka sa kanya ni Attorney Torion na mali ka, Mr. De Castro. Dahil ang batas ay may proseso. Ang gusto kasi mangyari ni Noli De Castro, instant justice. Instant justice. Lumabas si Kibuloy, tapos hulihin yan, ikulong, at patunayan niya na wala siya kasalanan. Kinulong mo na, hinuli mo na, wala pang kasalanan. Kaya nga may proseso ang batas, Mr. Noli De Castro. Napakatindi. Kaya pala hindi yata din kayo nababayaran, mga katambay. Hindi kaya nababayaran ito o tanong lang ni Kamanong, komento ni Kamanong, nababayaran kaya ito? Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, isang vice president hindi naniniwala sa rule of law? May rule of law nga eh. Anong klaseng mambabatas ito? Mga tambay, isang naging mambabatas, senador. Gumagawa ng batas ang senador. Pero ito hindi naniniwala sa rule of law. Gumagawa ng batas ito nung senador at naging vice president. Ano kaya ginawa nito sa Senado? Ano kaya ginawa nito doon? Nagtulog. Nagtulog lang kaya ito? Itong dating senador at dating vice president na hindi kumikilala sa rule of law. Hiyang-hiya naman tayo dito, mga tambay. Ibang klase pala ito. Pagka galit sa isang tao, pati batas, hindi na susundin pagka galit. Hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. For me, innovation is about experimentation. Putulin na natin, mga tambay. Hindi po nakakaintindi yata talaga ng batas si Mr. Noli De Castro. O kaya, nagtatanga-tangahan lang, mga tambay. Nagtatanga-tangahan lang, komento ni Kamanong. Si dating Vice President Noli De Castro, mga katambay. Durog na po siya. Durog na durog siya kay Attorney Torion, mga katambay, itong si Noli De Castro. At pati si Kamanong na hindi abogado, naunawaan ni Kamanong yung proseso ng batas. Na kailangan sumunod tayo sa batas. May proseso po yan. Hanggang hindi napapatunayan si Kibuloy ng korte, nananatili po yang walang kaso. Innocent. Innocent po yan, Mr. De Castro. Kahit sabihin nyo na napakaraming kaso niyan, lalo sinasabi nyo rape case, na-dismiss na pala yan. Na-dismiss na. Ngayon, binuhay ulit. O di, bago na naman po yung hearing, di ba? Kung isasampa ng kaso na naman yan, ang magdidesisyon yan, korte at ang piskalya. Pag sinabi ng piskalya na yung dating kaso ay meron palang
meron palang nakitaan sila na po pwedeng litisin ulit, lilitisin po ng korte yan. Hindi po kayo ang magsusunod. Hindi po kayo masusunod dyan. Mr. Noli Di Castro, hindi po kayo masusunod dyan. Mas masusunod dyan yung mismo na inaakasuhan, yung talagang pinagbibintangan, di ba? Kung may kaso man siya, meron siya mga abogado. Yan ang tamang proseso, dating Vice President Noli Di Castro. Sumusunod sa batas ang isang Atty. Torion. May proseso po sila ng batas. Kasi, mga tambay, kung sasabihin niyo lumalabag si si Atty. Torion sa batas, bakit po pinatitigil ng korte sa Region 11 yata o sa Davao City yung ginagawang puwersahan doon sa Kingdom of Jesus Christ? Di po ba? Doon, tingnan nyo nga po, yun korte na nagpapapigil doon, natanggalin yung mga sandamukal na kapulisan doon. Di po ba? Dahil nga, doon pa lang, hindi na rin sumusunod sa batas yung ginagawa nilang proseso ng mga kapulisan. Di po ba? Dahil nga may batas. Dito kay Noli Di Castro, talagang instant justice, mga tama, instant justice. Talagang bilib ako rito. Bilib ako kay Noli Di Castro. Kaya lang, nabubunyag po siya. Nabubunyag po si Noli Di Castro na walang kaalam-alam sa batas. Talaga isa siya sa hindi susunod sa batas. Ang susundin niya lang, di umano, komento ni Kamanong, yung nasa kokote niya. Yung nasa kokote niya lang ang susundin niya. Hindi yung batas. Mga tambay, matindi po ito. Sana po maging presidente rin ito. Si Noli Di Castro, maging presidente at napakagaling. Hindi na natin kailangan ng korte. Hindi na natin kailangan Supreme Court pag ito'y naging presidente. Siya na lang ang kailangan. Siya na lang. Hindi na kailangan ng batas. Dahil isa rin to hindi naniniwala sa batas Pero naging senador. Naging vice president. Yung mga tambay. Pero, hirap na hirap maniwala sa batas ng Pilipinas, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot lang po. Pinakita po ni Noli Di Castro ang kanyang kahinaan sa batas at ang hindi niya pagsunod di umano sa batas. Komento ni Kamanong. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. At maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment po, syempre, paalam sa muli. Bye-bye.